Kasabay ng ekonomiya. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw, kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pagbasa ng uplift bill sa Kongreso isusulong ng Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Natalakay sa pinakahuling Uplift Committee meeting ang pangangailangan na maisabatas na ang Uplift Bill. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, layunin nitong alisin ang 2 taong pagbabawal sa pagsasama sa panukalang budget ng mga item na idineklarang ipon o savings. Magbibigay daan rin anya ang panukala para sa listahan ng mga programa, aktibidad at mga proyekto na maaaring pondohan mula sa nakalaang budget. Bukod dito, bibigyan din ito ng kakayahan ng pamahalaan na magamit ang unreleased appropriations at unobligated allotment mula 2025 national budget, gayon rin ang unreleased appropriation mula sa 2026 national budget. Naniniwala si Castro na gagawing prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisulong sa Kongreso ang agarang pagpasa sa Uplift Bill lalo't napapanahon nito. Alisin ang 2 taong pagbabawal sa pagsasama sa panukalang budget ng mga item na idineklarang ipon o savings. Pangalawa, para magbigay ng listahan ng mga programs, activities, and projects na maaaring ponduhan mula sa mga nakalaang budget. At pangatlo, layunin din itong bigyan ng kakayahan ang pamahalaan na magamit ang unreleased appropriations at unobligated allotment mula sa fiscal year 2025 GAA at ang unreleased appropriations mula sa fiscal year 2026 GAA. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na kaisa sila ng pamahalaan sa pagtitipid sa gitna ng State of National Energy Emergency. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kabilang sa hamon na kanilang kinahaharap sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections at 2026 barangay and sangguniang kabataan elections ang krisis sa enerhiya. Ayon kay Garcia, nangangamba ang ahensya na baka hindi na maging sapat ang pondo na ibinigay sa kanila para sa isasagawang eleksyon dahil posibleng magmahal ang mga presyo ng election paraphernalia. Maaari kasing tumaas na ang presyo ng pag-ship at lease ng mga makina gaya ng transmission device na ipinadadala sa pamamagitan ng barko. Bukod dito, nangako rin ng COMELEC na dagdagan ng mga honorarya ng mga guro na magsisilbi sa BARM election kung saan nasa 3,000 piso na ang madadagdag. Hindi natin sinasabing titipirin ang halalan, pero syempre yung naibigay kasi sa aming budget, hindi namin alam kung yun ba ay sapat pa. Lalo pat alam natin na magmamahal po ang ilang presyo ng mga eleksyon paraphernalia. Tulad halimbawa, sabihin na po natin sa Bangsamoro, syempre po mag-ship kami ng mga eleksyon paraphernalia tulad ng mga makina, yung mga transmission device. Syempre baka po kasi magbago ang presyo ng pag-lease nitong mga gamit na ito. Yung pagtatransport po nito, lahat po halos ng mga kagamitang yan ay tinatransport ni COMELEC sa pamamagitan ng mga barko. COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manghihimasok sa asylum application ni Zaldico. Magbabalita si Alvin Baltazar. Tiniyak ng Malacanang na walang gagawing pangingialam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa asylum application na inihain sa gobyerno ng France si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang balak ang Pangulo na pangimasukan ang nasabing akbang ng dating kongresista at impluwensyahan ang resulta nito pabor sa pamahalaan ng Pilipinas. Ayon kay Castro, wala sa ugali ng Pangulo ang makialam at hayaan anya nila ito sa jurisdiksyon ng bansang may otoridad upang magbigay o hindi ng asylum sa dating congressman. Nirerespeto ni Castro ni Pangulong Marcos ang umiiral na batas ng ibang bansa at hindi kailanman nito pakikialaman ng punong ekotibo. Una nang inanunsyo ng Malacanang na nakapagsumite na ng asylum application si Ko sa French government sa gitna ng patuloy na ginagawa nitong pag-iwas sa pagtugis sa kanya ng pamahalaan bunsod ng kinasasangkutan nitong kontrobersiya sa flood control. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. I don't think so. The President will not do that. Dahil hindi po niya panghihimasukan kung ano po ang magiging desisyon ng ibang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinuturing ni Senador Sherwin Gatchalian na isang temporary setback lamang ang kabiguan na maiuwi sa bansa si dating Congressman Zaldico. Ani Gatchalian, isa sa mga naging komplikasyon ang pagkakaroon ng 3 passport ni Ko at hindi nakansela ang lahat ng ito. Kaya naman kabilang sa mga nakikitang pwedeng maging hakbang ng gobyerno ay ma-alert ang Interpol, magamit ang network ng Interpol at makapaglabas ng red notice para mahuli na ang dating kongresista lalo't mayroon ng warrant of arrest laban dito ang Sandigan Bayan. I think ang pinaka naging issue dito, bakit isang passport lang ang na-cancel? Yung dalawa, apparently, ay buhay pa siya. And that may complication doon dahil baka pwede niya magamit yung 2 passport sa pag-ikot. So having said that, ang nakita kong next move ay dapat ma-alert yung Interpol, magamit na yung network ng Interpol para mahuli siya dahil meron ring warrant of arrest siya dito na-issue ng Sandigan at pwedeng gamitin yan ng gobyerno para ma-alert yung Interpol at mag-issue na ng red notice. Si Senador Sherwin Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bureau of Internal Revenue o BIR nagkasa ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang asawa at mga negosyo. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
Iniutos na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang formal na tax audit laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio at siyam na mga kumpanyang umano'y konektado sa kanila. Kabilang dito ang law firm na Carpio Lawyers, dating Carpio at Duterte Lawyers, pati na rin mga kumpanya sa food, fisheries, salon, security agency at iba pang negosyo na may koneksyon sa pamilya. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, na ibigay na ang mga letters of authority sa mga revenue officer para sa legal na pagsusuri sa mga book of accounts at iba pang financial records ng mga ito. Paliwanag ng BIR, ang hakbang ay nakabatay na rin sa third-party information at mga opisyal na dokumento kabilang ang ulat mula sa Ombudsman hinggil sa SALN at impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council na lumabas sa mga pagdinig sa Kamara. Isasagawang audit sa ilalim ng Run After Tax Evaders Program ng BIR na pangunahing kampanya ng ahensya laban sa tax evasion at tax fraud. Kasunod nito ay tiniyak ng BIR na mananatili ang due process sa pagsusuri sa mga financial record. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang sumailalim sa operasyon sa balikat ang kontraktor na si Curly Discaya na kasalukuyang nananatiling nakadetine sa Senado dahil sa contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, ang medical procedure kay Discaya ay base sa rekomendasyon ng kanyang doktor at may kumpirmasyon ng in-house doctor ng Senado. Birahagi ni Mendoza na inaasahang sa Huwebes gagawin ang operasyon kay Discaya at mananatili siya sa ospital na 1 linggo at matapos nito ay agad namang ibabalik sa Senate Detention Facility. Tiniyak ng Senate Secretary na sa buong pananatili ni Discaya sa ospital, babantayan ito ng Senate Sergeant at Arms at magiging restricted ang seguridad nito. Inintay pa yung clearance kung matutulog siya this Thursday, then after a week or balik na siya rito para dito na siya magpagaling sa Senate. Sir, saan yung Yes, may bantay siya. Na-check nung in-house doctor natin. The same time, na-check din nung hospital siya. So, pinayagan naman, nag-go naman nung in-house doctor natin yung complaint niya sa sakit niya. Napahayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Senate Committee on Ethics Chairman Senador J.V. Ejercito na ikinukonsidera na ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang kanilang suhestyon na voluntaryo na nitong huwag tanggapin ang kanyang sweldo at allowances sa Senado. Kaugnay ito ng higit 5 buwan na nitong pagliban sa Senado mula nang lumabas ang impormasyon na may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Sinabi rin ng Senate Ethics Committee na mainam kung voluntaryo nang gawin ni De La Rosa na huwag nang tanggapin ang kanyang sweldo at allowances. big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Of course, we would want him to be here so that we can already find out what he knows. Senate Committee on Ethics Chairman Senador J.V. Ejercito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala ay minungkahi ng isang congressional leader na ma-expel na si Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga mula sa Kamara dahil sa umano'y paulit-ulit at hindi tamang asal na itinuturing sa isang mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, hindi na umano sapat ang mga naunang parusa kay Barzaga, kabilang ang 2 60-day suspension dahil patuloy pa rin ang kaniyang mga kilos at pahayag na nakaaapekto sa trabaho ng lehislatura. Dagdag pa ni Garin, may mga pagkakataon umano na nagiging magulo at hindi maayos ang pakikilahok ng mambabatas sa mga sesyon. With the numerous complaints already pending, yes,
Kasi walang nagbabago eh. But then, andun nga yung pinag-didebatihan. I believe that's something that they discussed when I was already out, is that ang sa kanila naman kasi is, ano ba ito? Ano ba yung usual? Kasi that's the usual practice is suspension, then expulsion. It's repetitive eh. And in fact, even under suspension, wala. Parang his point is, that's his nature as a cat. But he's not a cat. He's a member of Congress, duly elected, who should demonstrate what is expected commensurate to his position. Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Science and Technology o DOST na palakasin ang financial at technical support para sa mga inventor sa bansa. Sa awarding ceremony ng 2026 National Invention Contest and Exhibits o NICE, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng innovation sa paglago at pagpapabuti ng pamumuhay ng mga Pilipino. Mula sa 764 entries sa buong mundo, nasa 28 finalists ang nag-advance para sa NICE competition ngayong taon. Please rest assured that your government will always stand with you, ready to support you on your journey. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinawag ni Executive Secretary Ralph Recto na Master of Multitasking si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng ipinakikita nitong work ethics. Ayon kay Recto, hindi niya nagkakasya ang Pangulo sa ilang mga aktibidad sa labas ng palasyo gaya ng inspeksyon ng mga programa at proyekto na ang layunin ay makapagbigay ng ginhawa sa mamamayan. Non-stop aniya ang Pangulo sa pagtungo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at walang tigil ang ronda serbisyo. Kung nasa palasyo naman, hindi rin aniya mapakali ang Chief Executive dahil kaliwat kanan ang pulong bukod sa nirerepaso ang fine prints ng big ticket projects. Bago sumikat ang araw, naghahanda na sa kanyang mga inspeksyon na mga programa na hatid ay ginhawa at biyaya sa tao. Kung nasa palasyo, hindi naman mapakali ang master of multitasking. Kaliwat kanan ang mga pulong. Executive Secretary Ralph Recto. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Senador Sherwin Gatchalian nilinaw na maliit na bahagi lamang ang lifeline subsidy sa sinisingil sa kuryente. Narito si Nympha Asuncion. Iginiit ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi ang lifeline rate o ang subsidiya para sa mga mahihirap ang dahilan ng biglaang pagtaas ng singil sa kuryente sa gitna ng mga kumakalat na impormasyon tungkol dito. Ayon kay Gatchalian, napakaliit lang na bahagi ng lifeline rate sa kabuuang bayarin sa kuryente. Anya, nasa 1 sentimo lang ito mula sa mahigit kumulang 56 centavos na government-mandated charges. Dagdag pa ng senador, hindi rin ito nagbago mula pa noong bago pa ang tensyon sa Middle East. Sa halip, itinuro ng senador na anya'y pangunahing dahilan ng pagtaas ng singil ng kuryente ay ang generation charges na anya'y tumaas na ng 75 centavos at inaasahang madadagdagan pa dahil sa epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Binigyang diin rin ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga pinakamahihirap na pamilya na magkaroon ng akses sa kuryente. Pinaliwanag ng mamabatas na ang lifeline subsidy ay limitado lang sa konsumo na hanggang 50 kilowatt kada pamilya na anya'y sapat lang para sa ilang ilaw, maliit na ref at maliit na electric stove. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Commission on Elections o COMELEC kontento sa inilatag na seguridad para sa kauna-unahang BARM elections. Honoraria para sa mga gurong uupo bilang election inspectors daragdagan. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Kontento ang Commission on Elections o COMELEC sa inilatag na seguridad ng law enforcement agencies para sa makasaysayan at kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa darating na Setyembre. Ito ang pahayag ni COMELEC Chairman Atty. George Erwin Garcia nang pangunahan nito ang command conference sa Campo Crame kahapon. Bukod niya sa Bangsamoro parliamentary elections, tinalakay rin sa naturang command conference ang latag ng seguridad para naman sa barangay at sangguniang kapitan elections na nakatakda naman sa Nobyembre. So far wala po. Ang AFP, PNP wala silang nasabi. Meron lang silang nilagay under red category na isang bayan sa Basilan. Kitang-kita ko yung nilagay nilang yon. Pero yun po naman, nilagay lang sa red category. Hindi dahil may recent na insidente ng karahasan, kung hindi binase noong mga nangyari, noong mga nakakaraan. Ito naman ay patuloy na kanilang titingnan, i-revise, isasabit sa ating sa Commission on Elections, sa committee natin, upang makita natin kung may mga pagbabago. Kasunod dito, inanunsyo din ni Garcia na iaakyat na sa humigit kumulang 3,000 piso ang honoraria para sa mga guro na uupo bilang Board of Election Inspectors mula sa 2,000 piso nitong nakalipas na halalan. Nag-commit kami na magdadagdag kami sa ating mga guro ng at least 2,000 pesos across the board, na katulad ng tinanggap nila noong nakaraang halalan ng Mayo 12. Para po sa kaalaman, gusto ko i-announce, magdadagdag pa si COMELEC na additional 1,000 pesos. So more or less 3,000 po ang madadagdag na honoraria ng lahat ng mga electoral board members, lahat ng mga DESO, lahat ng support staff na maglilingkod sa Bangsamoro. Ang tinig ni COMELEC Chairman Atty. George Erwin Garcia para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, bukas ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa anumang investigasyon na ikakasa ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Kaugnay ito sa nangyaring engkwentro sa Toboso Negros Occidental noong Abril 19 na ikinasawi ng 19 na miyembro ng New People's Army o NPA. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, bahagi ng kanilang sinusunod na standard protocol ang pagiging laging bukas sa investigasyon. Man nanindigan si Padilla na nananatili ang profesionalismo sa hanay ng mga sundalong nagkasa ng operasyon sa kabila ng mga batikos na tinatanggap ng mga ito. Binigyan din pa ni Padilla na mahalaga ang maayos na ugnayan ng mga sibilyang nagsasagawa ng research at development workers sa mga bundok kung saan ang mga sundalo pa mismo ang nagbibigay ng seguridad. Hintayin po natin kung ano po ang result ng investigation ng SOCO dyan. And moving forward, we condone na meron po talagang mga ganitong mas nakababata na nai-involve sa mga ganitong scenarios. Ibalik po natin ito na gusto po natin na i-explain nitong mga grupong ito kung bakit mayroong such presence ng kanilang mga miyembro dun sa areas na yon. Specifically rin po, no, pati po itong involvement ng minors. Pero bahayag ni Armed Forces of the Philippines AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Daan-daang milyong halaga ng shabu na sabat ng Bureau of Customs o BOC. May report si Lawrence Tanhoco. Nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang nasa 249.83 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na nakatago sa loob ng LED spotlight sa isang bodega sa lungsod ng Pasay kahapon. Pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa kargamento na nagmula sa Mexico at idineklarang LED spotlights na nakonsign sa isang address sa Metro Manila. Una itong na-flag matapos makitaan ang kahina-hinalang imahe sa X-ray inspection na hindi tugma sa deklaradong laman dahilan upang isailalim sa 100% pisikal na pagsusuri.
Nitong Abril 17, isinagawa ng Customs ang Anti-Illegal Drug Task Force at Enforcement and Security Service ang masusing inspeksyon kung saan nagbigay ng positibong indikasyon ng K9 units sa presensya ng illegal na droga. Nadiskubre naman sa loob ng mga ilaw ang puting kristal na kalaunay na kumpirmang methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu na may kabuang timbang na 36,740 grams. Kinumpirma naman ng PDEA ang resulta ng pagsusuri. Nasa kustodiya na ng BOC ang mga nasabat na kontrabando para sa dokumentasyon na turnover sa PDEA. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga responsable kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at iba pang umiiral na batas. Ayon naman kay Attorney Yasmin Obilios Mapa, malaking tagumpay ang pagkakasabat na nagpapakita ng epektibong koordinasyon at mahigpit na pagbabantay sa mga kargamentong pumapasok sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At na ating nakalap ng mga national news and tabayanan po ang ating panayam. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go, Nasa tono ka man o wala. and here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa puntong ito, papapasukin na natin ang ating panayam para sa episode ngayong araw ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dahil ito nga meron pong balita mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas na mas marami na daw ngayon ang mga umuutang ng mga kababayang Pilipino, no? Katunayan, 7 sa 10 Pilipino ayaw mangutang pero marami pa rin pong napipilitang manghiram. Kaya naman kasama po natin ang isang financial coach para ipaliwanag ito at syempre makapagbigay na rin ng ating mga practical tips. Okay, ready na ba sa ating Zoom? Okay. Sige, welcome na natin. Kasama po natin live via Zoom si Miss Marian Sanchez Regulto, isa pong financial coach. Magandang araw po sa inyo, Miss Marian. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Ayan, maraming salamat po Miss Bea. Okay po ba yung aking ma'am, audio? Yes, loud and clear po kayo. Yes, maraming salamat Miss Marian sa pagpapa-unlock sa amin. Ayun, nabanggit ko nga. But first of all, gusto ko lang i-congratulate si Miss Marian kasi nakita ko po, siya po ay isang outstanding financial educator for the year 2026. Mula itong pagkilala na ito sa Asian Torch Excellence Award Council. So congratulations po sa inyo, Miss Marian, sa inyong pagkilala na natanggap. Ayun, sabi ko nga po kanina, meron pong report yung Bangko Sentral ng Pilipinas, sabi 7 in 10 Filipinos ayaw pong mangutang, pero marami pa rin pong napipilitang manghiram. Paano po kaya naging ganito ang sitwasyon natin, Miss Marian? Yan, Miss Bea, una po sa lahat, gusto ko rin po muna magpasalamat sa pag-imbita. Isa pong malaking karangalan para po sa akin ang makapag-guest po dito po sa Radyo Pilipinas World Service, dito po sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po Miss Bea. And gusto ko pong batiin ng magandang hapon o magandang tanghali po ang ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon dito po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng mundo. Doon po sa tanong, medyo talagang sa ngayon po, Miss Bea, talagang ito po yung reality po natin sa ngayon. Totoo. Yung mga kababayan po natin sa ngayon ay talagang ang utang po ay parang ito yung nagiging sandigan ng mga kababayan natin. Kasi po ako naranasan ko rin naman po yan. Yung talagang malubog po sa utang. Kaya talagang sobrang relate po ako
sabi ko nga po talagang, sabi ko, para sa akin ba tong mga, yung mga questions Yung mga po tanong na to? natin. Nakaka-relate po kayo. Sobrang relate po ako, ma'am. Ano po? So yan, kumbaga po sa ngayon, parang ito po yung safety net ng ating mga kababayan po sa ngayon. Kasi po, Miss Bea, may mga factors kung bakit po talaga ito pinagdadaanan ng ating mga kababayan sa ngayon, dito man o nasa ibang bansa. So una po is, unang factor po is mababa po yung ano po, no, yung income or yung tinatawag po nating income gap, na kung saan kapag kulang yung income at hindi sasapat sa pagkain, kuryente, tubig o yung tirahan po natin at iba pa pong mga basic needs, ang nagiging coping mechanism po talaga na ating mga kababayan is yung borrowing sustenance po. So yun, para maitawid po yung pangangailangan ng pamilya hanggang sa susunod na sahod. And another, ma'am, is yung pong no buffer savings po, or no savings buffer po, or walang emergency fund. Kasi kung wala tayong emergency fund at mayroon tayong pangangailangan, ang unang resource po talaga natin is talagang umutang. Lalo na po, Miss Bea, kapag nabagyo tayo o kaya naman nagkaroon ng mga emergencies, lalo na po sa pagkakasakit. So ito po talaga yung, kasi pag merong may sakit sa pamilya, ano pa man, ilalaban po natin yan. So talagang kung wala tayong emergency fund, talagang iuutang natin o magbebenta po tayo ng mga ari-arian na meron po tayo. And isa rin po sa factor, Miss Bea, is yung mataas na inflation po natin sa ngayon. Yes. So talagang sa ngayon, ramdam na ramdam po natin yan. Hindi lang po gas, kung hindi po yung mga bilihin po talaga natin ngayon is mataas. And kung ang isang pamilya po ay wala po talagang nakaabang na emergency fund, ngayon po is talagang sobrang ramdam po natin ito. Okay. And also, Miss Bea, no, isa rin pong factor dito is yung kakulangan sa financial inclusions or yung financial literacy ng mga kababayan po natin, na dapat pala ito ay pinaghahandaan din po para talagang hindi tayo makapangutang o makaalis tayo sa pangungutang. And also, ma'am, yung lastly po, yung kultura natin or yung culture natin as Filipinos po, yung pagtutulungan o yung may utang na loob tayo. Lalo na po ito, ma'am, sa mga OFW po natin ngayon na pag may nangailangan sa pamilya, kahit wala na sila, ipapangutang, o kahit nandito sa Pilipinas, pag meron tayo kasi masyado tayong mapagmahal na mga Pinoy. Tama po, no? Kahit wala na tayo, ipapangutang natin yan, lalo na po pag may tinatawag po tayong quote po na utang na loob. So talagang kahit walang-wala na ipapangutang natin. So ilan po ito, ma'am, sa mga factors kung bakit kahit ayaw ng mga kababayan nating umutang, ito po yung ilan sa mga nakikita po natin na dahilan kung bakit po nagkakaroon pa rin po talaga or marami po sa ating mga kababayan pa rin ang nakakapangutang po. Ms. Marian, nabanggit niyo po kanina, isa sa factor kung bakit nananatili pa rin po yung ugali ng pangungutang ng mga Pilipino ay ito pong kakulangan sa financial literacy. Ngayon, ang tanong ko po, Ms. Marian, please educate us po. Siguro financial literacy na rin itong maituturing. Ano po ba yung panganib kapag ang inuutang natin ay para sa consumption imbes na sa investment o negosyo? Ang ano po talaga dito, no, Miss Bea, kapag po yung inutang natin, for example, ginastos lang po talaga natin sa pagkain o kaya yung mga basic needs, ibig sabihin po naubos na pero walang balik. So unlike po halimbawa umutang tayo na kung saan ininvest natin, alam natin in the future talaga may return yun. But since yun nga po, kung sa mga basic needs natin yan, kung baga nagamit mo na o kinakain mo na, pero ang ipambabayad mo po is yung future income mo. So ang mangyayari po dito, resulta po ito ng paulit-ulit o yung tinatawag po natin, Miss Bea, na debt cycling. O talagang pagkakapatong-patong na po ng mga utang hanggang sa mahirap na po natin itong mabayaran. So ito po yung risk o yung panganib po para sa mga kababayan po natin. And yun nga po, parang kung ganun ang nangyayari po sa ating mga kababayan, lalo po kung nakalubog na tayo sa utang, mas less na po talaga yung chance natin na makapag-ipon. And ang isang panganib po dito or yung risk po talaga dito, yung panganib sa financial na yung seguridad na kung saan what if doon pa nga lang po sa pagkain natin or yung mga basic needs po natin, ipinapangutang na natin. What if nagkaroon pa ng emergency o yung may nagkasakit po sa pamilya, lalo pong malulubog at kung sakali naman at hindi tayo makabayad doon sa inutang natin na yon,
masisira yung ating credibility sa mga inutangan natin o yung credit score na kung saan minsan nababalita to, yung nakikita natin sa social media na nagkakaroon ng mga harassment dahil hindi po nakabayad yung umutang dun sa mga lenders. Miss Marian, paano naman po ang ating magiging first step o yung mga hakbang para maputol yung sinasabi niyong debt cycle? Dito po Miss Bea, no, talagang una, napakahirap po munang mag-umpisa. Kasi sabi ko nga po dati, ilang taon po ako ma'am, no? 18 years po ako nagtrabaho. Talagang ganun po ang cycle ko. Nakasanla ang ATM, wala na pong natitira sa sahod. So talagang ang ano ko lang po talaga, ang ginagawa ko lang noon, utang, tapos bayad, utang, ganun lang po. So pero, yun nga sabi natin, may pag-asa. Kasi una talagang kailangan baguhin muna natin yung mindset po natin. So siguro po ang unang kailangan po talaga nating gawin, hindi siguro ito talaga yung kailangan po nating gawin. Kung talagang hindi naman kailangan, una, stop po natin yung tinatawag na bleeding or yung utang. Kasi 'di ba parang sa pagdurugo, kunwari nasugatan tayo, kailangan i-stop mo muna yung bleeding. So ito po 'yun. Sa financial life po natin, yung utang talaga yan yung bleed, 'di ba? Yan yung dugo na kailangan nating patigilin po kasi yun yung may pinakamalaking po talaga pinagmumulan. And pangalawa Miss Bea is ilista po natin sa mga kababayan po natin, ilista po natin yung mga utang. And ano yung mga utang, listahan po, magkano ang interest, magkano ang buwan ng hulog po ng ating mga utang. So dapat po nakalista talaga kasi sabi nga po dito, what you monitor you can control. So dapat po yung mga utang, hindi lang po yan nakalagay sa isip, ay may babayaran nga pala ako sa susunod na buwan, ganyan. So dapat po nakalista po ang lahat ng ito. And i-check din po natin Miss Bea yung ating cash flow. Baka mayroon tayong kailangang i-trim down doon po sa ating mga gastusin or doon sa mga expenses natin kasi yung mababawas po natin, pwede po natin itong ipambayad doon sa ating mga utang. And isa siguro Miss Bea sa pinaka-importante din po is mag-seek po tayo ng mga advices sa mga professionals, sa mga financial coach po na maaring makatulong po sa atin. Actually po, marami po tayong mga government programs o mga financial institutions po na nagbibigay ng mga libreng seminar para po sa debt management. Nakakatawa nga po itong Radyo Pilipinas, no? Kasi ganito Miss Bea, itong programang ito talaga malaking tulong po to sa mga kababayan po natin. So wag pong matakot, mag-seek ng help at umattend po ng mga seminars na makakatulong po sa atin when it comes to debt management kasi doon lang po talaga tayo makakaahon. Ito din po yung una kong ginawa. Dito ma'am sa mga training na to when it comes to financial literacy po, ang itinuturo po natin dito, ang mga makapapakinggan nyo po dyan, sample po is yung mga debt avalanche method o ano ba yung malaking utang ba muna yung dapat bayaran or yung tinatawag pong debt snowball method or yung maliit na utang ba muna ang dapat bayaran. So, yan pong mga yan ay matututunan at humanap po kayo ng mga libreng seminars po na po pwede pong makatulong po sa inyo. Ayun, napaka-practical ng mga tips ni Miss Marian. Miss Marian, eto pa po, isa pang life hack siguro na pwede nyong ibahagi sa amin. Nabanggit nyo kanina, isa rin pong factor kung bakit patuloy po nangungutang ang mga Pilipino ay dahil mahal po yung mga bilihin. Lalo na ngayon, meron pong sinasabing krisis sa Middle East kung saan doon nagmumula yung ating mga produktong krudo at nahihirapan po talagang makarating yung crudo dito sa Pilipinas kung kaya't mas mataas po ngayon yung presyo. Ngayon ang epekto niyan is dito sa ating mga bilihin particularly. So sa mahal po ng bilihin ngayon, Miss Marian, posible pa po kaya talagang makapag-ipon ang isang minimum wage earner? Ano po ang inyong tip? Ayan, sige ma'am, yung unang tip po natin dyan, again, kailangan po tayo maging financially literate. Una yung pag-attend ng mga seminars. At ito mong mga tips na to Miss Bea is parang action na lang to. What if nag-attend ka na or nagpa-coach ka na ng mga practical tips po kung ano yung mga kailangan gawin po. So, una po is yung tinatawag po nating ipon muna bago gastos. Sa po kasi, Miss Bea, meron tayong tinatawag na wealth formula. Okay. Na kung saan, actually ito ay nasa book ng isang financial guru po dito sa Pilipinas, yung tinatawag pong abundance formula, yung 110-20-70. So sa 100% na kinikita po natin mga kababayan, 10%
ibigay natin kay Lord. Kasi kami po, we believe, o ako po, personally, I believe po na the more na we give back to God, nabibless po tayo. Kasi po before, nung baon na baon po ako sa utang, hindi po ako naniniwala sa tithing. Kasi sabi ko, yung 10% ang kinita ko, pambabayad ko na lang yan ang utang ko. Pero mali pala yung mindset na ganun. So kailangan we give back to God, and ano pong kasunod ng 10%? 20% po ibigay natin sa ating sarili. Hindi po ito pang shopping, kung hindi pang ipon po natin. So 20% para sa iyong sarili, pay yourself first, and yung 70%, Miss Bea, yun po yung ating expenses. Okay. So ang tanong nung iba, Miss Bea, what if kulang yung natitirang 70%? Doon po papasok, Miss Bea, yung trim down ng mga expenses para mag-positive ang cash flow, o kaya naman kung talagang hindi na kayang tipirin, kailangan po talaga nating mag-additional ng income or magdagdag po ng side hustle. Sa panahon po ngayon, ang dami na po talaga nating pwede pong maging side hustle, no? Kasi hindi na po talaga ngayon sasapat ang isang income lang. So dito po talagang budgeting track, yun po yung mga kailangan po natin, pagbabawas po ng mga wants. Kasi ang gastos po natin, meron po yung needs versus wants. Yung need, ikakamatay natin pag hindi natin siya nabili. Yung Totoo wants yun. naman, opo. Yung wants naman, ayan naman yung mga binibili, kumbaga gusto nating bilihin na kahit hindi natin bilhin, hindi naman tayo mamamatay. Diba? Parang pang kasiyahan lang natin sa sarili natin. Yes. So yung mga wants, yan po yung talagang i-trim down po talaga natin para po talagang makalaya tayo sa utang o makapag-ipon po tayo. And yun nga po, yung side hustle po. And sa ngayon, kung halimbawa naman tayo na mag-iipon kahit paunti-unti, mag-start po tayo sa mga alkansya or mga jar. Doon po muna mag-umpisa, or kung meron na po tayo ngayong mga digital banks, po pwede pong doon natin ilagay. Yun po yung mga practical tips na po pwede po muna natin ngayong umpisahan. So, yan po. Okay. Miss Marian, marami pa sana akong tanong, pero we're running out of material time. Isang hirit na tanong bago ang inyong final message. Gaano po ba dapat kalaki ang safety net o emergency fund ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino sa gitna ng inflation, ma'am? Sa ngayon po, Miss Bea, as per mga experts din po ito, ang kailangan po talaga nating emergency funds para po sa ating pamilya o sa ating sarili, dapat po at least 3 to 6 months. Okay. So 3 months kung medyo stable yung ating trabaho at meron po tayong health and income protection, and 6 months naman kung nandoon po tayo sa mga parang kumbaga yung nagnenegosyo tayo o may mga kumbaga wala masyadong kasiguraduhan doon sa ating kinikita. So at least meron po tayong 6 months just in case po magkaroon po ng mga emergencies o kaya nawalan tayo ng trabaho, meron po tayong matatakbuhan. Meron po tayong peace of mind. Ayun. Okay. Thank you, Miss Marian. Ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa ating Facebook live streaming, ma'am. Ayan, sige. Again, maraming salamat po. So sa aking mga kababayan po, sa aming mga kababayan, ang utang po o ang hirap sa buhay pinansyal ay hindi po yan yung final destination po natin. So lagi po nating tatandaan na meron pong pag-asa. So kailangan lang po talaga natin ng una is yung panalangin, yung faith natin in God, kasi siya yung ating creator, siya yung ating provider. And yun nga po, ang makakatulong po talaga sa bawat isa sa atin is maging financially literate po tayo, umatin po ng mga financial literacy class para po makaahon po tayo. Dahil naniniwala po tayo na ang financial education po ang makakapagbangon po sa atin sa mga desperate situation po natin ngayon sa usaping pera. Yes. Thank you po, Miss Bea. God bless po sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po, Miss Marian, sa inyong ibinahagi sa amin. Mabuhay po kayo at sa uulitin po. Si Ms. Marian Sanchez Regulto, isa pong financial coach at outstanding financial educator 2026. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Antabayanan po ang ating regional news. Magpapaalala muna ang himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Kahandaan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan sa Bangus Festival, Kalutan, Dalan, tiniyak ng alkalde ng syudad, si Verna Beltran Adaban ng RP Dagupan sa balita. Impasiguro ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez o inkaparaan na lokal ya gobyerno o syudad ya Dagupan para Bangus Festival Kalutan at Dalan yan nagawa no Huwebes, April 30, 2026 jad New Divinesha Extension jad syudad. Unong at say Mayor, kalkuladon sa Libon Grill so ipasan ligan niya 20,000 ya bangus so aka-schedule ya ikalot ligan niya aktibidad. Ilaluan mat so anamira ang gadpituran intablado ni Inorman perform ere imbitadon banda tan artista. Kaliganan to niya walaan matlay koordinasyon so LGU at PNP tapyan na siguro so inkauksoy na aktibidad tan seguridad na sara una tindi. Jad kaplasan ipaparaan na LGU ire intablado tan tolda na usaran at sarayan aalagaran niya selebrasyon. Inyerum na mayor ya agad dakal so naimbitaan na dabit lang aktibidad likod labat at pigara labat ya mayor. Taginawan mas simple lapod krisis ya na eksperensya balit manisya si Fernandez yanap nuninsan siya iya na likot. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa Celis Mountain Province, nasa ilalim ng state of calamity dahil sa tagtuyot, kakulangan sa supply ng tubig at krisis sa enerhiya. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontok. Naipasidong iti state of calamity ti Paracelis Mountain Province gapo iti nakaro atikag, kakurangan iti supply ti danom ken krisis iti enerhiya. Pinagaraw ti lokal a gobyerno dagiti resources tapno mapabasit ti epekto ti krisis iti umili ng runa kadagiti apektado a barangay, karaman kadagiti intervention ti LGU ket ti panangited ti family food packs kadagiti apektado a residente ken libre a supply ti danom kadagiti napili a lugar iti barangay poblasyon ken bantay iti intiro a bulan ti Mayo. Nang ipaaymat ti LGU iti fuel subsidy para iti water delivery ti Paracelis District Hospital ken ti Community Environment and Natural Resources Office para iti panang monitor da iti forest fire. Adama ti libreng sakay para kadagiti estudyante no dumteng ti June 8 no agtultuloy ti krisis ti enerhiya. Agpanpanawagan ni Mayor Marcos Ayangwa iti umili nga agtinulong agtipid iti danom ken kuryente ken ipatungpal ti bayanihan tapno malagpasan ti krisis. Narpos na Bontok, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga MSME sa Tabuk City, Kalinga, apektado sa presyo ng langis. Si Renzi Rawaki ng RP Tabuk sa balita. Oray dagiti micro, small and medium enterprises ti syudad nga Tabuk ket apektado iti oil price increase. Dahiti tin pakamo iti grupo iti Chamber of Tabuk City Kalinga Producers Incorporated President Regina Maggio. It-interview ti DZRK Radio Pilipinas inbaga ni Maggio kan dagiti sectoral representative iti CTC Kapi nga naapektaran da ng runa iti transportasyon dagiti lokal a produkto da. Saan unay kunada iti aktwal nga produksyon iti produkto takaadwan ket maaramid ti manual malaksid kadagiti agusar iti machine ken LPG a pagluto. Mangnamnama iti grupo nga agtultuloy iti panagbaba ti presyo iti lana tapno agsublimat lang iti nasaranta nga negosyo dagiti MSMEs dito iti syudad ti Tabuk.
may naad ki panaglako when orders inbaga dagiti nga adalat tamat dagiti gumatang kan ag-order. O patapulo ket 5 dagiti miyembro iti CTC copy dito syudad iti Tabuk. Manipod DZRK Tabuk, Renzi Joaquin ang ipatpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Drone technology at regenerative farming system ipinatupad sa Occidental Mindoro. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Ipinatupad ng DA Mimaropa ang drone technology at regenerative farming system sa 250 hektaryang clustered o pinagsamasamang palayan sa Rizal, Occidental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ahensya, kanilang ipinakita sa mga magsasaka sa isinagawang Field Day ng Rice Program ang episyenteng paraan ng pagtatanim gamit ang agricultural drones, bentahin ng clustering at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalusugan ng lupa sa pamamagitan ng regenerative farming. Umabot na sa 100 hektarya ang nataniman ng hybrid rice seed sa Barangay Rumbang habang sumasaklaw sa 150 hektarya ang sa Barangay Adela. Sa pamamagitan ng makabagong drone technology at mga sustainable paraan ng pagsasaka ay maitataas ang antas ng produksyon at mas mapalaki ang kita ng mga lokal na magsasaka sa lalawigan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagsuspinde ng administrative fines sa mga mangingisdang bigong mag-renew ng lisensya isinusulong sa Puerto Princesa City Council. Mag-uulat si Gudi Sarsagat ng RP Palawan. Ingpasa ni Puerto Princesa City Vice Mayor Jimbo Maristela sa sangguniang panlusod ang pagsuspinde sa mga administrative fines nga ingtaw sa idalami ang City Ordinance No. 57 o ang Basic Fisheries Ordinance nga Puerto Princesa City. Base diya sa panukalang ordinance, ang mga manigpangisda nga baken aka-renew iyang lisensya, permiti ang baruto ang mga fishing gear o paraphernalia pagkatapos ang deadline dating makalibas nga March 31, 2026 ang matatawani ang condonation. Mabuhay ang suspension tingkamabel ang state of energy emergency nga indeklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tingid diya sa sobrang pagtasi ang produktong petrolyo tingid sa kaguluan sa nga dara sa tinga iyang silangan. Una digi nagluwa ikasugwan si Mayor Lucille Bayron sa pagtuman sa batas nga diya maging malugak itawan humanitarian consideration ang mga manigpangisda tungod sa sitwasyon dadi nga ingat tubang iyang nasyon nga aga-apekto sa pangaboy ang mga manigpangisda. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bayan ng Calbiga, Samar, mas pinalakas ang data-driven waste management para sa mas malinis na kapaligiran. Narito ang report ni Suzette Pretensio ng RP Calbayog. Ginpapadayon sa gobyerno lokal sa Calbiga ang mas istrikto ng sistematiko nga programa sa solid waste management pinaagi sa Waste Analysis and Characterization Study o WACS nga ginpapadalagan sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Sa pamaagi sa WACS, ginaanalisa sa LGU ang klase kadamo ngan pamaagi sa paggawa sa basura sa kabugusan nga bungto. Gingagamit ini nga datos para mapauswag ang waste collection, mapakusog ang segregation, ngan makabuhat sa mas epektibo nga environmental programs. Gin-cover sa aktibidad ang mga barangay tikang sa sentro, coastal ngan upland areas, upod ang mga komersyal nga establishmento, eskwelahan, opisina ngan iba pa nga sektor. Pinaagi san sini nga siyentipiko nga pamaagi, gintutuyo himuon nga mas husto, mas epesyente ngan mas sustainable ang sistema san pagdumara san basura. Ginkukumbida san LGU ang bugos nga suporta ngan kooperasyon san publiko para sa mas limpyo, mas berde ngan mas marig-on nga Calbiga. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Job fair nakatakdang isagawa sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ngayong Labor Day. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Nakatagdang magpaygayon ang Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur o usa ka job fair karong adlong Biyernes, Mayo 1, Labor Day. Magsugod kini sa alas 9 ang takna sa buntag sa Tandag City Gymnasium. Tumong sa maong kalihukan, maong paghatag o dinaliang oportunidad sa trabaho, pinagi sa on-the-spot hiring, alang sa mga nangita o trabaho, lakip na mga bagong graduate. Adunay 8 ka kumpanya nga gilangkuban sa 6 ka lokal ug 2 ka international ang musalmot niini. Kauban usab ang siyam ka ahensya sa gobyerno nga mohatag og nagkalainlaing serbisyo o oportunidad sa trabaho. Subay niini, giawhag na lang ang tanang interesadong aplikante sa pagdala og resume o uban pang gikinahanglang dokumento aron maka-apply sa mismong adlaw sa job fair. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagbisita ng Karate Pilipinas National Team member pinangunahan ng training camp sa Sulu. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Mumpaatin pia ang training camp halo pasug sa Sulu Advanced Karate Do Association Incorporated simpitsa kauhantag upat simbulan yan April sampay papitsa kauhantag 7 paguhanan sim visiting Karate Pilipinas National Team member Sensei Sharif Afif. Paguhanan niya yung pag-anad ha magkulang maglabi kawalon kabataan habi na ibayan. Haway tay Afif malaguin kikita niya potential sin kabataan halo pasug hapag karate sumuka kalagihan pa in mapanus exposure. Iban tuy-tuy program kanila habat lando pa mapalawom in pamaham nila. Abay pa niya kakitaan day sab niya ingat kapandian sin mga bata sug hang kalyago niya tuod ina nakapaon na organized association na sin karate hasulu. Hiafif hambuk half tausug limago Zamboanga City yaman mataod na kiawi. Duwang kalagwan si Buda Halaw miban gua sin hula. In pagbisita niya pa binaybayan ang bukpangitaan sin malagwid improvements in sports ni hasulu iwan makaabi-abi pa mga kabataan sumuda pagpanayam. Dengan RP Holo, Nurida Salip Julkiram para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Walang nakikitang yellow alerts sa Mayo ang Department of Energy o DOE basta't wala rin anilang bigla ang outages sa mga power plant. Ito ang sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara hinggil sa kanilang energy projection para sa susunod na buwan. Base anya sa kanilang pagtaya, lumalabas na sapat o kayang punan ng kasalukuyang power supply ang demand mula sa mga consumer. Sa kabila nito, posible anya ang pagtataas ng yellow alert status sakaling bumigay
ang ilang planta, partikular ang coal-fired power plants. Ang yellow alert status ay idinedeklara kapag ang power supply margin ay bumaba mula sa required na reserve level. Maalala nitong kalagitnaan ng Abril ay nakaranas ng yellow alert ang Luzon Grid matapos na magkaroon ng outages sa isang malaking gas plant sabay pa ang ilang hydropower facilities. Samantala, kaugnay naman sa estado ng mga bagong coal-fired power plants, nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang moratorium nito kahit pa may panawagan para tanggalin ang nasabing polisiya, lalo ngayong may alalahanin sa pandaigdigang enerhiya. Ang nasabing polisiya ay para sa layuning bawasan ng carbon emission sa bansa at mapabilis ang paggawing sa mas malinis na enerhiya. Ayon sa kalihim, ang coal projects na naaprubahan noong 2019 ay maaari pang magpatuloy habang nire-review ng DOE ang mga matatanda ng planta na posible ng iretiro o ipatigil ang operasyon. Sa ngayon ay malaking bahagi pa rin ng kabuoang energy mix ng bansa ang nanggagaling sa coal plants habang patuloy sa pagkamit ng clean energy goals ang pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inilunsad ng food giant na Nestle Philippines ang bago nitong biomass facility sa bansa. Ayon sa kumpanya, ang kanilang biomass boiler facility sa Cabuyao, Laguna ay layong patatagin ang kanilang energy resilience mula sa nagpapatuloy na volatility sa presyo ng langis. Paliwanag pa ni Nestle Philippines Chair at CEO Mauricio Alarcon, titiyakin ng pasilidad ang stable at cost-efficient na energy supply habang binabawasan ang kanilang carbon footprints. Ang proyekto na dinevelop ng Berkeley Energy Commercial Industrial Solutions ay gumagamit ng agricultural waste upang paganahin ang milk production process ng Nestle. Bukod sa layong makatipid sa gastos at commitment sa zero emissions, target din nila ng inisyatiba na masuportahan ang mga local farmer mula sa kanilang agricultural byproducts. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda sa isang tripartite agreement ang Board of Investments o BOI kasama ang Sumitomo Mitsui Banking Corporation o SMBC at Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC para sa layong patatagin ang daloy ng Japanese investments sa Pilipinas. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding, palalakasin ng tatlong panig ang information sharing maging ang pagsasagawa ng investment promotion activities upang makahikayat ng mas marami pang foreign capital. Ayon sa BOI, ang nasabing partnership ay hindi na lamang patungkol sa special economic zones bagkus ay sumasaklaw na rin sa mas malawak na domestic economy kasama na ang infrastruktura, manufacturing at emerging services. Paliwanag ni BOI Investment Promotion Services Executive Director Evariste Cagatan na ang nasabing kasunduan ay kumakawing sa mas malakas na relasyon ng Japanese business kung saan ang tiwala at long-term partnerships ang nagsisilbing susi sa mga desisyon sa pamumuhunan. Para naman kay RCBC President at CEO Reginaldo Anthony Carriazo, ang MOU na ito ay susuporta sa domestic growth at magbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga lokal na industriya. Kasabay nito, sinabi naman ni SMBC Managing Executive Officer Katsufumi Uchida na plano nilang magsagawa ng investment seminars at tulungan ang mga mamumuhunan na makapasok sa Philippine market. Sa kasalukuyan ay nananatiling pangunahing source ng Pilipinas pagdating sa investment ang Japan buhat sa lampas $900 million na foreign direct investment nito. Mula sa bagong kasunduan ay umaasa ang mga opisyal na mas lalakas pa ang presensya ng Japanese investors sa Pinas lalo na sa ilang pangunahing sektor gaya ng semiconductors, automotive, electronics at business process outsourcing. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Walang nakitang data privacy violations ang National Privacy Commission o NPC mula sa isang holiday promotion ng isang fast food chain sa isang messaging platform. Ayon sa Complaints and Investigation Division ng NPC, hindi nito nakitaan ng pagpoproseso ng personal na impormasyon o hindi autorisadong access sa messages ng user ang Holiday Gems Christmas Campaign 2025 ng Jollibee Foods Corporation sa messaging platform na Viber. Base sa kanilang investigasyon, lumalabas na ang naturang kampanya ay gumamit ng on-device matching, isang sistema na kung saan ang keywords ay mapoproseso lamang sa device ng user nang walang nangyayaring pagpapadala ng message content sa external servers. Kumawing lamang din nila ang sistema sa country codes at hindi sa location tracking o personal data para ma-activate ang nasabing campaign feature. Buwat dito, walaan nilang sapat na ebidensya na magpapatunay na lumabag sa Data Privacy Act ang nasabing holiday campaign. Nagugat ang investigasyon ng komisyon sa mga reklamong natanggap nito kaugnay sa posibleng personal data processing at unauthorized access ng nasabing feature sa private communications. Samantala, kasabay ng resulta ng nasabing investigasyon, patuloy namang hinihikayat ng NPC ang publiko na maging mapagmatsyag at iulat sa otoridad ang mga kahina-hinalang data activity na mapapansin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Abril 29, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 61 pesos, 38 centavos sa Japan yen, 47 pesos and 79 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 92 centavos sa China yuan, 7 pesos and 79 centavos sa Hong Kong dollar, 82 pesos and 49 centavos sa United Kingdom pound, 71 pesos and 46 centavos sa euro, 44 pesos and 60 centavos sa Canada dollar, at 16 pesos and 26 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng mga sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya lang po makalipas ang ilang paalala. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang basketball. Matinding come from behind ang ibinuhos ng San Miguel Beermen dahilan para mapundi nito ang Meralco Bolts 103-92 sa nagpapatuloy na bakbakan sa PBA Season 50 Commissioner's Cup nitong Martes. Matapos ang 17-point first half advantage ng Bolts, nagpakalango sa opensa si Don Troliano pagsapit ng third frame gamit ang kanyang 14 points sa kabuuan nitong 16 points, kaya naman nagawa nitong mabaliktad ang timpla ng laro. Maganda rin ang kondisyon ni big man
Junmar Fajardo kung saan nag-deliver ito ng double-double na 19 points at 17 rebounds habang 16 points at 11 boards ang tinipa ni SMB import na si Benny Boatwright. Sa panig naman ng Meralco, naging pundasyon nito ang 26 points na ipinoste ni Marvin Jones habang 18 points naman ang iniambag ni Chris Newsome. Sa pamamagitan ng panalo kontra Bolts, improve sa 5-5 ang record ng Beermen na kasalukuyang nasa pang-7 pwesto habang tangan naman ng Meralco ang pang-5 baitang mula sa 5-3 record nito. Samantala, nagawa naman ng Macau na mapanatiling buhay ang kampanya nito sa playoffs buhat sa pagdispatcha sa Blackwater 123-119. Frontliners ng Black Knights sina Damian Chonky at Jenning Leung na kapwa naglathala ng tig 30 points habang 29 points naman ang idinagdag ni Ramon Cao para i-establisa ng guest team ang panalo. Sina Christian David at Paul Zamar na may tig 21 points naman ang nanguna sa panig ng bossing. Dahil sa alat na nalasap mula sa Macau, labnaw sa 2-8 ang record ng Blackwater at nanganganib na ma-eliminate sa kasalukuyang torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, kapwa-abante na sa semis ng 3x3 basketball event sa Asian Beach Games sa Sanya, China ang Gilas Pilipinas men and women bets matapos na pataubin ang mga katunggaling team nitong Martes. Unang rumatsyada ang men's 3x3 team buwat sa pagdispatcha sa Indian team 18-14. Best moments ng game nang magtala ng 5-0 run ng Gilas dahilan para maikawing nito ang bentay sa kanilang panig. Naging kritikal sa nasabing opensa si Jeff Manday na kumana ng crucial points para maitakda ang 14-all. Ilang segundo na lamang ang binibilang ng makakuha ng free throw si Aldous Torculas, bagay na kanilang naging sandalan hanggang sa pag-alingaw-ngaw ng final buzzer. Dahil sa panalo, akyat na sa semifinals ang Gilas at makakatapat ang Thailand ngayong hapon. Samantala, sa bilis naman namuhunan ang Gilas Women 3x3 para maitumba ang naglalakihang players ng Kazakhstan 16-11. Agresibong drives ang ipinamalas ng Pinay Bowlers kaya naman napanatili nila ang momentum hanggang sa dulo. Highlights din ng last-minute efforts ni Tantoy Ferrer at Mika Cacho para maselyuhan ang semis berth. Next assignment ng Gilas Women ngayon ding araw ang Team Singapore. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iyo pang balita, hindi pa man tapos ang Asian Beach Games sa Sanya, China, formal nang napangalanan ang Pilipinas, partikular ang probinsya ng Cebu bilang susunod na host ng Biennial Meet sa 2028. Martes nang formal na malagdaan ang kasunduan sa pagitan ng Philippine Olympic Committee o POC at Olympic Council of Asia o OCA para sa opisyal na pagtatakda sa Pinas bilang susunod na destinasyon ng multi-sport event. Namutawi ang excitement ni POC President Abraham Tolentino mula sa nasabing milestone lalo't ito ang unang pagkakataon sa mga nagdaang dekada na gagawin sa Pilipinas ang isang OCA-sanctioned event. Magsisilbi rin anyang daan ang nasabing palaro para maibida ang naggagandahang dalampasigan sa Cebu na tatayong venues ng kalakhan sa outdoor competitions. Plano ng mga organizer na maitakda ang inaasahang Cebu Meet sa Marso ng 2028 nang sa gayon ay masiguro ang magandang panahon. Tiniyak din ng mga opisyales na ongoing na ang preparasyon para sa susunod na Asian Games o Asian Beach Games kung saan inaasahan ng ilalabas sa mga susunod na buwan ang magiging logo at mascot ng kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At panguli sa ating sports balita, nakatanggap ng cash incentives ang Filipino para-athletes na nagpakitang gilas sa ASEAN Para Games sa Thailand noong Enero. Sa awarding ceremony sa Rizal Memorial Coliseum nitong Martes, lampas sa 200 atleta ang binigyang pagkilala mula sa pagkamit ng 45 golds, 37 silvers at 52 bronzes, ang pinakamahusay na finish ng bansa sa kompetisyon. Nanguna sa listahan ng Team Philippines si para-chess standout Daddy
Ari Bernardo na kumamada ng 6 na gintong medalya, habang nakasunod naman si Paralympic swimmer Angel Otto na sumungkit ng 5 ginto at 1 pilak. Kabuang 11 million pesos na bonuses ang ipinamahagi sa mga atleta, kung saan naabot sa 150,000 pesos ang naiuwi ng bawat nakakuha ng ginto. Sa panayam kay Otto, binigyang diin nito ang kahalagahan ng nasabing insentibo para mapaghandaan naman ang nalalapit na Asian Para Games. Anya, asahan na mas matinding performance ang ipapamalas ng Team Philippines sa nasabing kompetisyon. Malalang nakuha ng Pilipinas ang pang-4 na pwesto overall sa regional tourney, ang mas humusay pang kampanya nito sa mga nagdaang biennial meet at nagsisilbing pundasyon sa tangkang pagtanghal ng mas angat na karangalan ng bansa sa world stage. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz. Tampok po yan sa balitang artista segment ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Numero 1 na sa streaming platform na Netflix ang A Secret in Prague starring Enrique Hill at Andrea Brillantes. Kaya naman nagbubunyi ang mga taga-kapatid network o TV5. Wish daw nilang magtuloy-tuloy ito at kamakailan lang din ito kasi umere sa Free TV. Anyways, inamin naman ni Enrique na hindi na sila masyadong in touch ni Liza Soberano sa interview sa kanya ng broadcast journalist na si Karen Davila. Kapag meron daw mga importanteng bagay sa kanilang buhay, doon pa lamang sila nagiging in touch. Pero wish daw niyang magtagumpay ang ex-girlfriend at matupad ang mga pangarap nito. Quote and unquote, and yeah, I'm happy for whatever is going on for her right now. But yeah, we're not just as in touch as before. We're just so busy. Yan ang katwiran ni Ken. Sa kasalukuyan ay handa na rin naman si Ken na magka-girlfriend rather. Quote and unquote, yeah, you know, I think I've just been so close out for such a long time. And yeah, I always keep my heart hoping. Sometimes kailangan ganun eh. You know, that's life. You just keep moving forward and I just trust in God. You know, whatever comes my way. Yan ang sabi pa ni Enrique. Pag-amin pa niya kay Miss Karen, quote and unquote, I've been talking to people after such a long time. I think very late na. But yeah, I think it's important. Mahirap din mag-isa eh. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kung si Enrique at si Andrea ay nasa Prague, ay nasa Morocco naman nagsushooting itong sina Joshua Garcia at Ivana Alawi para sa Love is Never Gone.
makikita nga rito, no, dyan sa Love is Never Gone, yung mga sikat, no, mga tanyag na lugar dyan sa bansang Morocco. At sa unang episode pa lamang nito ay mararamdaman na ang pinaghalong kultura ng Berber, Arab at Andalusian. But anyway, ramdam naman kaagad na intense ang mga eksena ni na Joshua at Ivana. Ang Love is Never Gone ng Prime Video ay magsisimulang mapanood sa Mayo 8. Base sa napanood na isang episode, no, sa ginanap na Blue Carpet kamakailan, pinagsama ng serye ang romance and suspense na sinundan ang dalawang nawawalang kaluluwa na nagtatagpo ng lakas at pagmamahalan sa isa't isa, ngunit natuklasan na ang mga kasinungalingan at pagtataksil ay nagbabanta na makasira sa kanilang landas tungo sa kanilang pagmamahalan. Aside from Joshua and Ivana, mapapanood din dito sina Jameson Blake, Jane Oineza, Michael De Mesa, Epi Quizon, Fiang Smith, JM Ibarra at Dina Bonnevie. Iba na talaga ang sabi ng mga kamosa natin ang mga teleserye ngayon, kasi ito nga, no, yung merong A Secret in Prague, at ngayon ay may explore ng mga manonood ang Morocco dito naman sa Love is Never Gone. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lamang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa ng Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya rin tagapaghatid ng Showbiz Balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports. At maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.